Hello mga ka-RS and good day. Today is Sunday and sarado lahat ng talyar. So ang ginawa ko, gumawa na lang ako nito. Yan, nalagyan ng pagpapaltang langis. So magdi-DIY change oil lang ako. And since tinatamad din kasi ako gumamit ng jack, so gagamit na lang ako nitong mga kahoy na walang pako. Dito ko na lang i-mount yung gulong ng sasakyan para tumaas yung ground clearance and mailagay ng ayos yung container sa ilalim. Okay na? Yun na. Naka-ready na siya. So check natin to side na to. Ayan. Ito nga pala ay Mitsubishi Adventure 2010 Super Sports, top of the line. And yan nga, ang dami ng issue sa exterior. So itong spare tire cover butas na, yung spoiler needs repaint. Actually yung buong sasakyan kailangan na rin ng full body repaint at interior detailing. Pero despite sa edad niya na 14 years, palaban pa din ang makina nito. So ayan, nakamount na, kaya lang medyo alangan itong side na to. So hahanap muna tayo dito ng ikakalang. Check ko lang muna. Hindi to pwede, mahaba masyado. Ito maikli-ikli. Yan, ito sakto. Fit na fit lang. Okay, yan. Save na siya. Check natin muna dito sa side na to. Yan, nakamount na. Nakatapak na sila sa 2x2, sa 2x3. And check din natin yung ilalim. Yan, sakto. Hindi sumasayad yung container doon sa mismong bahala na kung anong tawag dyan. Basta hindi sumasayad, okay na yun. And yung gamit natin, ito lumang pantalon na ginawang basahan. Hihigaan natin yan para hindi tayo magmukhang piniritong hotdog sa init ng panahon. Ito namang socket wrench, pantanggal ng drain plug. So ito ay socket yan, number 17. Yan. At saka itong saling pusa, pang-backup lang naman itong box wrench. And of course, itong engine oil and engine oil filter. So tara na, bubuksan na natin ng mahiwagang baul na nasa unahan, na pag nabangga naman ay unang makina tatamaan. Yun. Open sesame. Sabi ng open sesame, ang pagkakadumi naman ng makinang yan na like pantubal na damit mamaya ka na yung engine wash. So magde-drain na tayo guys ng oil. Ayan na nga, nag-drain na tayo. Go, pagkakakayat pahihirapan na naman ako sa paglilinis na rin. I-drain lang natin na rin ng husto para maganda yung pagkaka-refill natin. And syempre, dito naman sa ibabaw, tatanggalin natin itong oil filter na luma. Since wala naman akong oil filter wrench, kakamayin ko na lang. So pa-counterclockwise natin tatanggalin yan. Dahan-dahan lang. Kasi no choice naman talaga, dahan-dahan lang talaga. Yan. Ganun din guys sa drain plug, pagtatanggalin nyo, counterclockwise din. So yan mainit-init pa. Bago luto pa lang So pagkakadumi naman pala papalitin na nga At dito ko muna ilalagay. Mamaya na i-dispose ng ayos yan. At saka i-ready natin itong bagong oil filter from Mitsubishi. Yan. Diba bagong-bago pa? Okay mga tropa, so binalik ko na yung drain plug sa oil pan. And make sure pag naghigpit kayo niyan, yung saktong higpit lang. Wag naman yung sobra kasi masisira. And gagawin natin ngayon, kakabit na natin yung bagong oil filter. So check muna natin, dito natin ikakabit yun. Siyempre, doon sa pinagtanggalan ng luma. Yan. Doon. At yan nga, bago tayo magkabit, tanggalin muna natin itong takip ng sa likod langis. Bubukas muna tayo ng langis. Tapos papahid tayo sa maduming tissue na maitim-itim.
Tanggalin din natin tong plastic. Yan na. Tanggalin ang wrapper. Tapos pagkakadumi talaga naman pagkakadumi. So, kahirap magpunas kasi hawak ko itong cellphone. Hindi na lang, pahid na lang din Yan, tapo na. Tapos takpan natin muna doon lang kalugin lang natin ng konti. Kailangan lang naman natin ng small amount. Gagawin lang natin lubricant para doon sa oil filter gasket. So instead na dutin natin sa loob, dito na lang tayo kukuha. Yan. Dito natin lalagay. So para smooth yung paghigpit natin ng oil filter, lalagyan natin itong oil filter gasket ng konting langis. And para hindi rin siya pag hinigpitan madurog. And tara, tingin kakabit na. Check muna natin na engine bay. Ano kang pagkakahirap pag malaki na nga yung kamay mo tapos kalaki din ng oil filter hindi magkasya tingnan nyo, hindi magkaig So, ano gayan? Yun. So i-align nyo muna bago nyo ilalagay doon para hindi malustret or hindi tagi-tagilit. Tapos higpitan nyo clockwise. Wala tayong oil filter wrench kaya kamay na lang ginamit ko. Yan. Pag kasi tagi-tagilit, bigla nyo agad hinigpitan ng tagilid, possible magkaroon ng leakage, magkakaroon tayo ng problema. Sayang ang langis natin. So yan, ihigpitan na natin. And after this, syempre magsasalin na tayo ng langis. Okay, ang langis natin ay Platinum formula, fully synthetic, 5W40. Ito yung fully synthetic engine oil ng diesel and gasoline engine. So dito sa Adventure, may 5.5 liter ng langis tayong gagamitin. Pero 5 liters na lang muna. And check muna natin ang dipstick bago yung kalahati. Okay, so ito yung dipstick. So mataas ng konti doon sa padalawang guhit. Pero okay lang yan kasi yung ibang portion ng engine oil, pag in-start mo yung makina, pupunta sa oil filter. So balik na natin doon sa balik natin yung dipstick. Then magsasali na tayo ng half a liter. Okay, done na tayo sa change oil. So magpapalit tayo ngayon ng air filter naman. So ito yung madumi, ito yung lumang air filter. And ito yung bago. So kita-kita nyo naman sa bago, puting-puti, napakalinis pa. So ito yung luma, ito yung bagong ipapalit natin. Okay, naigamit ko na yung bagong air filter sa kanyang housing. Nahigpitan ko na din yung tornilyo. So hindi ko na siya binidyo guys kasi wala maghahawak ng cellphone ko and talaga kailangan dalawang kamay pa magkakabit ka yan. And ito nga yung lumang air filter. Actually, pwede pa itong gamitin, lilinisin lang. Kaso mas prefer kong palitan na lang, tapo na yon. Maya ko na dispose ng ayos. And start na natin ang engine. Okay, game na. Ay, teka lang, yung susi hindi ko makita. Wala dito sa sasakyan. Okay. Okay, yan na. Start na. Hayaan ko muna mag-circulate yung bagong engine oil sa kanyang engine. And for sure, maganda ng takbo nito dahil napalitan na yung langis, napalitan ng oil filter and air filter. So yun guys, thank you so much for watching. I hope may natutunan kayo. And please subscribe to my YouTube channel din, Trainsworth TV. God bless us all.